Kung nagsasawa ka na sa laging pinirito na lang ang niluluto mo sa bangus, bakit hindi mo naman subukan yung ganitong luto? Sigurado ako na magugustuhan mo to dahil mas masarap kapag ganito ang niluto mo. Ang kailangan natin ay boneless bangus at aasin na natin ito. Pwede tayong maglagay ng cornstarch sa magkabilang side para iwas talsik na mantika kapag pinirito na natin ito. At kung hindi naman kayo makapaglagay ng cornstarch, siguraduhin lang natin na takpan ng ating piniprito para makaiwas tayo sa tilamsik na mantika. Pipirituhin lang natin ang ating bangus hanggang maging golden brown or maging crispy para makapagbigay na rin ng ibang texture sa ating lulutuin. At kapag malamig na ang ating bangus at kaya na natin itong hawakan, i-shred natin ang laman ng bangus. Siguraduhin lang natin na ma-preserve natin ang balat ng bangus dahil gagamitin natin yan for plating mamaya. At para naman sa ating aromatics, maghihiwa tayo ng sibuyas. Pwede tayong gumamit ng puti o pula, bawang at yung ating sili green at labuyo. Ngayon naman, magpainit tayo ng pan sa mahinang apoy. Maglagay tayo ng mantika at konting margarine. Kapag bahagya ng natunaw ang margarine, ilagay na natin ang sibuyas. Igisa natin ito hanggang maging translucent. Isunod naman natin ang ating bawang. Igisa naman natin ito hanggang maamoy natin ang aroma, pagkatapos ay ilagay na natin ang ating mga sili. Timplahan na rin natin ito ng asin at pamintang durog. Haluin natin ito at pagkatapos maglagay tayo dito ng suka. Dito naman ay hindi natin ito gagalawin hanggang sa kumulo ito ng 1 to 2 minutes. After that, ilagay na natin ang ating shredded bangus meat. Maglalagay na rin tayo dito ng panimpla, toyo, liquid seasoning at oyster sauce. Haluin natin ito na maigi at lutuin natin ito ng 1 to 2 minutes. At dahil ilalagay ko pa ito sa aking sizzling pan, papatayin ko na ang apoy bago ko ilagay ang kalamansi at additional na sibuyas. Pero kung hindi nyo naman ito ilalagay sa sizzling plate, pwede nyo na itong lutuin pa na hanggang 1 minuto. After that, pwede nyo nang i-transfer dun sa itinabi nating balat na bangus. Dahil gusto ko nga na mayroong smoky flavor yung ating niluluto, kaya ilalagay ko muna ito sa ating sizzling pan. At pagkatapos ay pwede na rin natin itong i-transfer sa itinabi nating balat na bangus. At ito na nga mga kaminangs at nakagawa na nga tayo ng bangus sisig na sigurado naman ako na maiibigan ninyo dahil ito ay malasa, masarap at malinamnam. Kaya mga kaminangs, sa susunod na pagluluto mo, ganitong recipe naman ang gawin mo. Okay, kain na!